Ayan, magandang umaga po sa lahat, no? At ito naman po tayo, si Dan the Defender. Tayo po ay nagsisimula na po mag-upload, mag-live po dito sa aking YouTube channel na ito para po tayo ay makilala po ulit dahil po tayo nakilala po ng different YouTube channel, kaso nga lang po nabubura dahil po sa mga background music. Pero ito po yung nag-iingat na po tayo. Ito na po yung bago kong YouTube channel nga, Dan the Defender. At ako po yung humihingi po ng konting tulong po sa inyo na sana po yung maklik nyo po ang notifications all bell po para po masusubaybayan nyo po yung mga coming up na videos ko, live at mga uploading videos ko. Ako po yung humihingi ng kumakatok po sa inyo ulit na sana po yung masubscribe nyo po, ma-likes and share itong Dan the Defender. Pero bago po tayo magsimula, no, at tayo po ay humihingi ng tawag ito, blessings po sa ating Panginoon at Happy New Year po sa lahat, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs. Ako po si Dan the Defender at meron po akong Facebook channel po na Sumbungan ng Kalamba or Sumbungan Channel, no. Tayo po ay political vlogger po since 2016. Kaso nga lang, marami na po akong ginawa, kumaga multi-accounts na po tayo dahil po marami po tayong mga YouTube channel na ilunsad. Pero ngayon po, ito po yung nag-iingat na po ako dahil po napaka-sensitive po talaga ang YouTube pagdating po sa talaga sa mga background music. Dahil po tayo naging vlogger po ng BBM Sara noong 2022. Pero sa ngayon po, nag-iingat na po tayo para hindi po tayo madelete dahil po sa mga background music po. So ito po, nagsisimula na po ulit ako na mag-upload, mag-live video dito sa aking bagong channel nga Dan the Defender. So ito po yung aking isisiwalat, no? At pong isisiwalat ang mga nakaw na mga yaman ng mga Marcoses since martial law pa. Since pa naging presidente po natin si Ferdinand E. Marcos, si Apo Lakay. At ngayon po, marami po tayong nalalaman sa ating mga kasamahang mga vlogger at doon ko po kinuha sa kanya itong video na galing kay Attorney Harry Roque. No? So ito pong ating isisiwalat ngayon ay ito pong ay isa po sa mahalaga na dapat malaman po ng sambayan ng Pilipino kung bakit po lagi po sa United Arab Emirates itong mag-asawang Marcos at Lisa Marcos. So ito pong nakaw-yaman ng mga Marcoses kung bakit po ang mga mayayaman noon ay nasa London. Dahil po ang London po dati noon ay yan po ang dyan po lahat pumupunta ang mga mayayaman sa buong mundo para po doon po i-deposito lahat ng mga nakaw nila na wala hong makasilip o hindi po pwedeng ipakita ang mga nagde-deposito sa mga bangko o sa mga vault nila. So ngayon, yan po ang hanap buhay po ngayon ng UAE. Lahat po ng mga mayayaman sa buong mundo, lalo na mga Russian, ay doon po nagde-deposito ng mga yaman nga ninakaw sa kanilang mga bansa. At yung mga nasibak na mga leader sa buong mundo ay doon na po ngayon naninirahan sa Dubai. Ngayon, ang aking katanungan, bakit po lagi po ngayon, I think 2023, ay nandun po si Lisa Marcos sa UAE. Yun po ang kanilang alibay ay mag-free trade agreement, no? Kumbaga makipag-sabwatan ang UAE at Pilipinas para sa mga trade, no? Ang ating mga products. Pero hindi pala yun ang pakay noong 2023 or 2024 na nagpunta po si Lisa Marcos mag-isa sa UAE at yun daw ay may free trade agreement, pero hindi pala yun ang pakay ni Lisa Marcos. At I think 2 beses na nga nakapunta si Lisa Marcos sa UAE at si Bongbong Marcos.
Bakit? Ngayon po, balitang-balita po sa buong mundo nga ang UAE na po ang negosyo po nila ay yung paano magdeposito ng yaman. No? Wala pong pakialam ang UAE kung saan po galing ang yaman ng mga buong mundong mga mayayaman. Doon po nila dinideposito ngayon sa UAE at wala pong makapagbukas. Walang kahit ibang bansa, kahit siguro ang Amerika ay wala pong karapatan na buksan ang mga pangalan kung sino ang nagdeposito sa bansang UAE nito. Kaya siguro itong mag-asawang Marcos, kung sila po ay mapapalaya sa Malacanang, I think doon na rin maninirahan sa Dubai. Basta Middle East, dyan na po titira ang mga Marcos nito. Dahil dyan po nila dinedeposito ang nakaw yaman, lalo na yung 20 billion o 200 billion nga insertions nga ibinunyag ni Saldico. At meron pang mga humahabol nga 25 million. Paano nga naman i-deposito yan sa bangko? Kundi doon lang po, no? Doon lang po sa UAE kasi unlimited deposits po doon sa UAE ngayon. Yan po ang negosyo ngayon ng UAE, nga sino yung mga mayayaman sa buong mundo ay doon po talaga nagde-deposito ngayon sa UAE. So, ito pong ipapakita kong video, naway sana po, no, huwag niyo pong kalimutan na sana po ay bigyan niyo po ng pansin nga kahit po konting likes and share lang po at isubscribe niyo po itong bago kong YouTube channel nga Dan the Defender. I-click niyo lang po ang notifications all bell. So, ito na po, simulan na po natin itong video nga galing kay Attorney Harry Roque, na alam naman po natin, hindi po ito sa politics ha. Dahil po naging spokesperson po ito ni Tatay Digong, si Attorney Harry Roque, baka naman isipin na naman ng mga ang ating mga bashers, mga bangag vloggers, no, ni BBM ay ito po ay politics. Hindi po. Ito po ay ating isisiwalat kung bakit po laging napunta sa UAE ang mag-asawang Marcos, ang ahas ng Malacanang at ang ating presidenteng bangag. So, panoorin niyo po full video po sa isiniwalat po ni Attorney Harry Roque. This is it po. Panoorin niyo po. Kaya nga nag-iisip ako, anong tunay na dahilan na ilang beses nang balik-balik ang mag-asawang Marcos sa UAE? Well, para maintindihan niyo po, lahat ngayon ng mga mayayaman sa daigdig ay nasa UAE. Bakit? Kasi ang UAE po ngayon ang bagong London. Dati po ang London, lahat ng mga mayayamang mga Arabo nagpupunta dyan kasi po malaya sila nakakadeposito ng kanilang kayamanan sa London. At ang garantiya ng London, hindi namin paghihimasukan ang inyong mga pera. Ganyan po ngayon ang negosyo ng UAE. Bukod pa doon sa pagiging transportation hub niya, siya ay ngayon ay major finance center para sa mga mayayaman. Ang branding ng UAE tourism is for the ultra-rich. So ako, nagbabalik tanaw ako, ilang beses na nagpunta dyan si Lisa Araneta Marcos, parang 2 beses na. Si Marcos, ilang beses na rin, parang pangalawang beses na rin niya ito. Ito na ang pinaka-binisitang bansa ng mag-asawang Marcos, ang UAE. At sa tingin ko, hindi dahil gusto nila mag-free trade. Sa tingin ko, it is for the same reason, yung mga Russian billionaires ay nasa Dubai, at same reason kung bakit yung mga natatanggal sa pwesto ng mga leaders ay nakatira ngayon sa Dubai. Ibig sabihin, tingin ko, narariyan ang mga Marcoses dahil yan ang ginagamit nilang bansa ngayon para sa kanilang mga nakaw na yaman na ninakaw pa nila nung panahon ng martial law na ngayon ay linilipat-lipat. Di ba nung kailan lang lumabas ang report na number 1 pala ang Pilipinas sa movement ng crypto? Saan nanggagaling yun? Wala naman talaga mga Pilipino na nagki-crypto. Ang duda ko,
gumagalaw ngayon ang nakaw na yaman ng mga Marcoses, nanginakaw panahon pa ng martial law, at siyempre, lalong lumalago dahil sa mga nababalitang mga pagnanakaw na nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos, kasama na yung sinabi ni Zaldico na sa 2025 budget, 100 billion ang insertions ng ating presidente at siya mismo nag-deliver ng 25 billion. Saan mo nga naman i-deposit ang 25 billion? Eh di, palitan mo na lang yan, i-crypto mo na yan, ipasok mo sa UAE dahil napaka-establish po ng cryptocurrency sa UAE. Parang ordinary bank account lang po yan. Sa totoo lang sa UAE, may mga ATM na sila para sa crypto. So sa tingin ko po, hindi free trade agreement ang habol ng mga Marcoses, kung hindi ang kanilang nakaw na yaman, baka narariyan na ngayon po sa UAE. Gaya ng mga pera ng mga bilyonaryo na hindi natin alam kung saan nanggaling ang kanilang mga kayamanan.